Buksan niyo po yung mga Bibles niyo sa aklat po ng mga gawa at ating pong itutuloy ang ating serye o ang ating series sa aklat po ng gawa sa misyon ng Diyos sa mundong ibabaw. Acts chapter 19 at doon po tayo sa verse 11. Acts 19, verse 11. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. 7 sons of a Jewish high priest named Sheba were doing this, but the evil spirits answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out of that house naked and wounded. And this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks. And fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was extolled. Also, many of those who were now believers came confessing and divulging their practices. And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Manalangin po tayo. Ama, kami po'y nagpapasakop sa inyong kalooban as we study the Scripture. Alam po namin yung differences sa panahon po namin at sa panahon ni Apostol Pablo ay napakalaki. Ganyan din yung kultura namin, ganyan din po yung mga pangyayari sa sitwasyon ng aming mga buhay. Hiling namin na tulungan kami na maintindihan po namin ito sa unang pangunawa at pagkasulat kung paano po ito ininais ni Dr. Lucas na maintindihan ni Teofilo, kung paano ang paglaganap ng mabuting balita. Ganon din nawa po ang mangyari sa amin. Tulungan kami, o aming Diyos, at magkaroon po kami ng malinaw na pangunawa sa inyong mga salita. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Ang Facebook, Instagram, at kung ano pang mga gram ang ginagamit ay makapangyarihan, lalo na sa Pilipinas. Dahil kung saan-saan siya ginagamit at kung ano-ano pa. At di po natin maiwasan na iba-iba yung ating mga kaibigan sa Facebook. Meron tayong totoong kaibigan, meron tayong nakikikaibigan, at meron tayong nakita yung pangalan at familiar ang pangalan. And then we try to connect and then connect. Pagkatapos, hindi mo na maintindihan sino yung mga friends mo. Kaya ang kaibigan ko sa Facebook ay umabot na ng 1,000. Siguro mga 300 lang yung kakilala ko talaga doon sa Kasi marami akong kaapelito at yung pangalan ko ay masyadong common. Lahat ng matatabang bata na naipanganak ng mga 1970s to 1975, karamihan po ng palayaw niyan ay Bobot dahil kay Edgar Mortiz. At ang dami nating friends. At sa akin dumami dahil sa connection ko sa mga Pentecostal churches
At malimit po nilang ginagamit kapag merong nagkakasakit, yung gagaling ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, you will be healed. Masyado po siyang common. Dati ang most abused is John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung the Lord is my shepherd. Yun po yung laging ginagamit kapag mayroong mga sitwasyon sa buhay ng mga tao. Ipapaalala sa iyo yun. God loves you. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Ngayon iba na siya. When you are in want, God will provide in Jesus' name. Pati yung God will provide. Tandaan niyo po yung God will provide. Pag God will provide, huwag niyo pong gagamitin ang Genesis 22. Ang God will provide ng Genesis 22 ay patungkol sa Lamb of God na ibibigay ng Diyos sa mundo. At sa atin, dumating na po yun. That is the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya huwag niyo pong gagamitin. Nangangailangan ka ng pera, God will provide. Siguraduhin niyo, hindi po Genesis 22 ang inyong ginagamit na line. Okay? Baka sabihin niyo, sabi sa Genesis, sinabi ng Diyos, hindi naman po ginamit ni Abraham po yun sa kanyang pangangailangan sa buhay. Bakit? Si Abraham ay mayaman na mayaman na mayaman. Wala lang naman. Meron lang siyang 400 na alipin na nasa kanyang pangangalaga. Ganun lang naman siya kayaman. Tayo, may ilang kasama ka sa bahay, magkano yung pasweldo, hirap na tayo. Kasi hindi po ganun si Abraham. Mayaman po si Abraham. Nung sinabi niyang God will provide, yung anak niya kasi iaalay niya sa Diyos. And God will provide a lamb. Jesus Christ po ang propesya na yon. Ngayon, Pastor, yung in Jesus' name, makapangyarihan ang pangalang ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. Kaya lang na-abuse. Hindi ko po alam. No? Pentecostals, evangelicals na nahaluan na ng Pentecostalism, at sa kakakopya natin na parang masarap siyang marinig. Pagka merong may sakit, gagaling ka sa ngalan ni Jesus. Sure ka. Pag ginamit mo yun, are you sure? Pag apostle po yung sagsabi, they are sure. Pag sinabi ni Pedro, wala akong pera, but sa ngalan ni Jesus, rise up and walk. Peter is sure. Sigurado siya dun. Ikaw, sure ka. May napanood ako, sabi niya, Pastor, ako po ay gumaling, makapangyarihan ng Diyos. Nanonood po ako minsan. Tapos, sabi niya, kasi kanina masama yung pakiramdam ko, ngayon okay na eh. Kayo naman, masama lang pala yung pakiramdam eh. May bad feeling lang siya. Kahit naman po tayo, tinatamad ka, magwalis ka lang, okay ka na mamayang konti. Kakanta ka eh. Yung dugo mo alam mo yun? Aandar yung dugo mo and then yung konting masamang pakiramdam nawawala po yun. Pero yung pilay ka, bigla kang naglakad ng maayos, okay na ako tol. Pastor, hindi ako makalakad. Hindi, yung paa ko, hindi siya healthy. Puro buto lang siya, tas nakalakad ako. Dahil pinanalangin ako. Then that's good. Hindi ko po makalimutan kasing kaibigan ko, sabi ng isang kaibigan ko, nasa hospital yung isa, sabi niya, sino ba ang nagpapagaling sa iyo? Sabi niya, saan Diyos? Ano ginagawa mo doon sa ospital? Nilabas, after a week, patay. Parehong pastor yun. Humingi ng permit na palalabasin ng doktor. Nagpalabas. Namatay nga. Sabi ng doktor, wag pong lalabas muna kasi hindi po stable yung inyong kalagayan. Pagagalingin daw siya ng Diyos. Nilabas. Patay. Paano in Jesus' name? Alam niyo po yung karamihan na nagmi-miracle worker sa Amerika, may jet, may hacienda, may sariling
sports car. May sariling tennis court. Tayong gumagaya, yung mga taong mahihirap na pilit nilang pinapag-donate, hirap na hirap. Siguro familiar din kayo doon sa tao na sabi niya, para yatang pangmatanda yun eh. Pangmatanda nga siya, sabi niya. Dahil hindi na rin makasalita na maayos po yung miracle worker. Sabi niya, kung gusto niyong magkalaman ng inyong kwarta moneda, sabi ko na nga pangmatanda eh. Parang 5 lang tayo nakaka-relate. Kwarta moneda is pitaka. Wallet, sorry sana all. Taas yung kwarta moneda tapos magkakaroon ng laman. Tataas naman ng mga tao pero magdo-donate. Yung nagpapataas na po yun ay contractor. Siya ang may-ari ng Moonwalk Subdivision. Lahat ng Moonwalk Subdivision, saan man kayo panig ng Manila pumunta, siya'y may-ari. Yung nagtaas ng wallet, hindi naman nagkalaman yung wallet. No, this is more abuse. Pero paano, Pastor? Merong nangyari bang mga kwento kung bakit nangyayari yan? Yes, ito po yung pag-uusapan natin. Punta na po tayo. Tutuloy ko po yung pag-aaral, Mission in Ephesus. Natalakay ko na po minsan yung The Convert. Yung po yung 12, pagkatapos 12 na disipulo ni Juan, na nagkaroon ni John the Baptist at nagkaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo nung malinaw po yan ni Apostol Pablo, then naligtas po sila. And then si Pablo ay hindi naman po nahuhuli sa kanyang, yung kanyang paboritong gawain is to go on synagogue. At nangaral po siya sa sinagoga. Ang problema sa sinagoga, meron nang nangaaway sa kanya. Sa Efeso po ito, no? Meron na nangaaway sa kanya, tayo na siyang pakinggan at pilit nilang nilalabanan ang daan ng kaligtasan. Eventually, sinama ni Apostol Pablo yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sila ay kanyang tinuruan. Imagine, for 2 years, nag-aaral sila araw-araw. Talo po ang karaniwang Bible school kung ganun po yung kanyang ginawa. Mahirap ba sa Bible school? Mahirap po, no? Depende kung saan kayo papasok na Bible school. Kung Bible schoolan lang, madali lang. But when we talk of real Bible school, mahirap po talaga pumasok at mag-aral. Gaano kahirap, Pastor? Sa aking karanasan, wala ako sa regular Bible school. Noong nag-a-apply ako, sabi nung pastor namin, si Jay Bansuelo, ganito karaming libro. Sabi niya, babasahin mo lahat yan. Akala ko joke. Talaga serious pala siya. Kaya nung gumraduate ako, Sir, serious pala yung libro na papabasa mo sa amin? Oo, nabasa mo na lahat, sabi niya. require mo kami, paano hindi ko siya mababasa? Sa kanya lang po yun. Siguro mga 6 months lang namin binasa yon. Sa kanya yun. Ang subject kasi namin is contemporary issues. Iba pa yung mga libro sa ibang mga pastor na nagtuturo. Ang isa sa inaral namin at binasa is Purpose-Driven Church. Na meron siyang 250 pages at ang komentong na-receive niya sa Phoebus College of Bible ay 1,000. Na iba-iba. Okay? Yun ang comment nila doon sa libro, 1,000. Yung libro, 250 pages lang. Ganun po yun. Pag sinabing gagawa ka ng analysis, kanya-kanya silang analysis. At ayon sa kanila, 1,000 comment ang nakuha po ng libro. Then nanganak po yun, the Purpose-Driven Life. Sorry. It's the Purpose-Driven Life. Pero magaganda parts po yung book. Not all is, hindi naman siya maganda. Okay? Kaya yung pagdidisciple at pag-aaral, napakahalaga po nito. Hindi to pwedeng tumigil. In our system, o sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, we should continue to do this. Nagdi-disciple dapat tayo. It's either mahal mo sa buhay na may pananampalataya o mga bagong mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya hindi tayo pwedeng tumitigil, hindi ka pwedeng tumitigil nag-aaral kasi tuturuan mo pa yung iba. Hindi pwede rito, hindi tama yung pananaw na give chance to others.
Meron tayo lahat responsibilidad. Turuan mo yung iba, pag siya natuto, magtuturo siya ng iba. Hindi mo na kailangan give chance to others. They have their part. Or, pag di natin ginawa, mag-stay in church at magka-backslide. Ganito siya yung example ni Steve Hofmeyer, ni Pastor Steve Hofmeyer. Para kang nakasakay sa escalator, sabi niya. Okay? Yung escalator bababa at ikaw paakyat. Pag tumigil ka, bababa ka, sabi niya. Ganun po yung buhay pananampalataya. You keep on stepping, paakyat ka ng paakyat. Pag tumigil ka, you go down. Ganun po yung buhay pananampalataya. When you stop reading and studying the Bible, we decline. Doon po nangyayari ang mga backslide na tinatawag. Tapos, hindi natapos ang buhay pananampalataya ng mga Epeso doon. In verse 11, yung paglagana po ng salita ng Diyos, alam niyo, hindi siya natapos doon sa disciples ni Paul. It continued that yung salita ng Diyos ay kumalat. Yung po yung sabi doon sa verse 10. This continued for 2 years so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Ibig sabihin, from Ephesus, yung salita ng Diyos ay kumalat. Okay? And then hindi siya kumalat lang. Mismo sa lupa ng Epeso, nangyayari ang paglaganap ng salita ng Diyos. In verse 11, pag-uusapan po natin, the miracles, o yung milagro na nangyari sa lugar po ng Epeso. Ano nangyari? Highlight po ang milagro dito, no? Ang miracles not simply natapos dun sa idea na merong mga gumaling, etc., etc. But let's see on verse 11. Ang sabi na, and God was doing extraordinary miracles. Sabi ng isang pastor, basta miracle, extraordinary. Tama. But this is uncommon ayon sa kanya. Ito yung usually, ang nangyayari is, pagka may milagro, merong may sakit, ipinapanalangin ng isang manggagawa ng Diyos. And then miracles happen. Sa lugar po ng Epeso, kasi hindi lang ganun kasimple yung miracles na pinag-uusapan. Kung maalala niyo po sa Exodus, si Moses gumawa siya ng yung stick, ginawa ng Diyos na ahas. Yung Egyptian magicians, ginawa din nila yun. Ganun po yung kaya nilang nagawa nila. Nagawa nila, kaya lang yung tungkod ni Moses ay kinain yung ahas na ginawa ng mga Egyptian magicians. That can happen. At nangyari. Kaya pag sinabi niyo yung extraordinary, pangkaraniwan ang mga milagro na nangyayari sa lugar po ng Epeso. Alam niyo bakit? Dahil marami sa kanila ay nag-e-engage sa magic. Kaya pagdating natin doon sa miracle na isa na mangyayari doon sa pagsunog po nila ng kanilang mga libro, matatalakay po natin, ganun karami yun. Yung librong sinunog. Hindi po ito mga kokonting libro na sinunog. At na mura lang ang halaga. But ano yung extraordinary nangyari sa panahon po ni Pablo? Sabi niya sa verse 12, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skins were carried away to the sick. And their diseases left them, and evil spirits came out of them. Yung iba dito hindi naman po bago, mas malala kay Petro. Nadaanan ng anino niya, gumagaling. Okay? Si Pedro, dadaan siya na madadaanan ng anino, gumagaling. Pero ano mangyayari dito? Mga kapatid, mukhang si Apostol Pablo ay gumagawa pa ng tent. At siyempre, meron siyang tuwalya na ginagamit na pamunas at meron din siyang apron sa paggawa nila ng tent. Alam niyo nangyayari, kinukuha po ng mga tao yun. Yung kanyang apron. Kinukuha yung kanyang tuwalya na pinampunas, tapos ipupunas po nila sa may sakit at binibigay at pinupunas din sa mga nasasaniba ng evil spirits.
Yun po yung tinatawag nilang extraordinary, pangyayari sa lugar po ng Efeso. Ngayon, nauso na yan, no? Nung panahon pa naming bata kami, nauso na yan. Yung, alam niyo yan? O, winawagayway yung yung tuwalyang puti, yung good morning. Guhit, wawagayway. O, itaas yung puting tuwalya, sabi ni Kwarta Moneda, itataas yun, tapos iwawagayway. O pagkatapos, pag-uwi pupunas sa may sakit. May naalala kayo pag January 8, tsaka January 9? Pinupunas nila yung doon sa maitim na ribulto, pinupunas po yun. Tapos pag-uwi sa bahay, pupunas sa may sakit. Tapos gagaling. Ang nakakatawa, kailangan mo paghirapan maipunas sa araw ng January 9 yung tuwalya mo, ipupunas mo doon sa ribulto. Actually, hindi na naipupunas sa ribulto ngayon kasi nakakulong na siya, no? Sana ako may suggestion ako doon kaya lang di naman kasi ako kasama to. Para hindi sila mahirapan, lagyan ng hagdan sa harap, papunta sa likod, magkabila, tapos meron lagay ng tubig na 30 kilometers para kahit na pinuputol nila yung lubid, marami pa rin. Kasi may magic daw yung lubid. Kapag yung lubid nakuha mo, lagay mo doon sa tubig, tapos ilang araw pwede mo nang inumin. Puro libag po ng kamay yun, baka kala nyo, kaya siguro gumagaling sila. Kasi hawak-hawak yun nagpapawis Mangingitim na sa libag ng kamay yun, tapos ipuputulin daw nila, tapos ilalagay sa baso, tapos iinumin. Sana maglagay silang 30 kilometers na lubid para walang nag-aagawan ng lubid. Tapos lagyan ng hagdan, pababa, pakyat, tas pababa, para walang nahihirapan. Pero there is an art, alam niyo, parang great accomplishment yung pinaghirapan mo na pwede mo namang hindi paghirapan. Dahil yung rebulto, buong taon siyang nandun. Sa Quiapo. Wala namang hirap yun. Araw-araw ka magpunas doon, pwede. Kaya lang may magic kasi, parang Efeso lang po yan. Pero nung panahon po ni Paul, nangyari, yan ang sinasabi ni Dr. Lucas, hindi pumunta si Pablo sa bahay ng mga may sakit. Kinuha lang yung kanyang apron, yung habang gumagawa sila ng tent, tapos yung kanya daw pamunas, kinukuha nung mga tao, tapos pinupunas doon sa may sakit. Malamang itong mga taong kumukuha nito, hindi naman itong mga unbelievers, yung nagnanakaw ng kung ano-ano. Kung hindi naman sila naniniwala kay Apostol Pablo sa kanyang pinapangaral, hindi naman nila to gagawin. Yun po yung extraordinary na nangyayari. But miracles is extraordinary. Maraming milagro nangyayari sa buhay natin. Hindi lang natin sila pinapansin, but we want to see great things. But sa panahon na to, ang ginagamit po ng Diyos is to prove the apostleship of Paul at ang ministry ng Diyos para kumalat ang mabuting balita. Pero nangyayari pa rin ba yan? Kapag Christian po yung doktor sinasabi sa inyo yon, sasabihin niya, panalangin mo, tumalab yung gamot. Pag-pray po natin, natatalab itong gamot sa inyo, sana nga maging effective. Kaya nga pinapabalik tayo after 7 days kung yung gamot natin tumalab, Di ko alam ilang porsyento yung bumabalik after 7 days. Matanong niyo po yung mga doktor. Siguro isa sa isang 100,000. Hindi ko po alam Sasabihin ng doktor, Abens, after 7 days, bumalik ka sa akin. Gumaling mo at hindi, bumalik ka after 7 days. Kayo, mga pinabalik, bumalik kayo. Pag subukan natin itong antibiotic kapag ito tumalab, balik ka sa akin. Dahil wala ka ng sakit, hindi ka nababalik, di ba? Mga pasaway tayo, kamukha ko magaling na ba tayo? Babalik na tayo, bumalik, magaling na tayo, etc., etc. But God does great miracles. Kahit nga yung kapanganakan lang po ng tao para mabuo yung tao, ito yung hinahati ng Diyos na nakabuo siya ng tao. Pag pinagsama yung egg and sperm, pag tinignan nila sa microscope yung pangyayari, nahahati yun Nahahati na nahahati, tapos naging tao. Tapos sasabihin, evolution yan, pastor.
Paano naisip ng evolution makagawa ng lalaki at babae? Kung nag-i-evolve lang tayo, di na po natin kailangan ng lalaki at babae. Bakit? Nag-i-evolve tayo eh. Lahat ng unggoy, wala na sanang unggoy ngayon. Tama, no? Pero gusto nating pumunta sa zoo para makakita tayo ng unggoy. Pag nakakita tayong unggoy, tuwan-tuwa tayo, nakatali siya ng kadena. Kung nag-evolve yung unggoy, bakit niya pa tinatali sa kadena? Ikalawa, di natin makuhanan ng dugo. Kung galing tayo sa hayop, dapat yung dugo ng baboy, di nyo kinakain, di nyo ginagawang Betamax naman doon sa kabila, yung dugo ng baka. Dapat yun isinasaksak. Dapat yung nagsabi na galing siya sa unggoy, dugo ng baboy ang ilagay. At di siya papayag. Bakit? Ay, di tatagal ng 2 araw. 2 araw pa ba yun? 1 araw lang. Dugo ng baboy saksak sa'yo. Habang nakaiga ka, baboy yung katabi mo doon, tapos pinapatugo din. Ang maganda sa dugo ng baboy, hindi na sila lagay sa paa niya. Kakatain lang, tapos patugo. Alam mo yun? Yung mga milagro na meron, nagpapalit yung cells natin every now and then. Pati yung cells ng puso napapalitan every now and then. It's a great miracles. Pero gusto natin, Pastor, kamukha nito. Okay, ito na yung gamitin po natin. Ito yung milagro na nangyari sa lugar po ng Efeso. Pero, hindi naman pauhuli yung ibang mga tao na walang pananampalataya. In verse 13, sabi na, Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who have evil spirits. Ito yung masayahan, no? Merong malaking milagro at nakita nila, apron lang ni Paul, apron lang ni Pablo, at basa at tuwalya lang ni Pablo nakakapagpagaling, mukhang meron dun sa pangalan na kanyang itinuturo. At sila ay nagsimulang magpagaling ng merong sinasaniban. Ito yung sinabi nila. I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. May napansin kayong problema? Itong mga exorcist na to, meron silang ginagawa at sinasabi na mayroong problema. Una, sila mismo walang kaugnayan doon sa Jesus na nagpapagaling. Wala silang pagkaugnayan doon sa Jesus na sinasabi po nila. By the way, kung sila mayroong kaugnayan doon sa pangalan na yan, hindi nila gagawin yung ginagawa nila. Unang-una, Hudyo po yan. Dapat din nila ginagawa yung practice na yan dahil hindi yan pinapractice sa kanila. But itinerant, ito yung ginagawa nila at yan yung Jesus' name. Kung hindi sinabi ni Dr. Lucas na itinerant Jewish exorcist yan, at babasahin lang natin, tatanggalin lang natin yung bagay na yon. Kung sasabihin dyan, there are some itinerant Jewish exorcists and cast out evil spirits in the name of Jesus. Kasi sinabi lang naman na itinerant yan at sinabi lang naman yan na kung wala yung mga ibang mga linya dyan na hindi magpapakita na may kaugnayan, wala silang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, hindi natin siya makikita. Kaya ngayon gumagamit in Jesus' name, di mo nga alam ilan yung believers dun eh. Meron ako kakilala, ginagamit po yan. Unbeliever siya, hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo as how we believe on the Bible. Pero pagka merong may sakit, ginagamit niya yun. Gagaling ka in Jesus' name. Kasi maganda nga naman siyang naririnig. Gagaling ka in Jesus' name. Dati, nung hindi uso yung gagaling ka in Jesus' name, what we say is, ipapanalangin kita na wag gumaling ka. Kasi pinagtuturo ng mga Pentecostal that there is power in your word
Wala po sa tao yung power. Nasa Diyos. Nasa salita din ng Diyos yung power, wala sa tao. Ano mangyayari? Gumaling kaya yung sinasaniban? Sabi niya sa verse, sagutin ko muna. Paano natin malalaman na wala silang kaugnayan kay Jesus? Tingnan niyo po, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. Hindi man nila pinaniniwalaan eh. Ang sinasabi nila, okay, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, di wala silang kaugnayan mismo doon sa Jesus na ginagamit nila yung pangalan. Pastor, di ba yan natin pwedeng gamitin in our days na tayo may pananampalataya naman? Sabi na extraordinary po itong pangyayari sa kanila. This is not common practice by the apostles. Verse 14, lilinawin mabuti. 7 sons of a Jewish high priest. Kakaiba, ano? High priest pa yung tatay. At itong 7 hagibis, anak ng high priest, son of Shiva, who were doing this. Ito na yung magandang eksena. Pag kinukwento yan mga kapatid, it's the introduction, that's yung rise in action. At ito na yung climax. When the evil spirits answered him, Jesus, I know. And Paul I recognize, but who are you? Alam mo, pagka nanonood kayo ng palabas, bigla magpapalit yung music. Music na pangyari yung susunod. Verse 16. And the man in whom was the evil spirits leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out that house naked and wounded. Aray ko, binugbog sila nung sinasaniban. Peke, hindi sila totoo, at ang nagpapagaling ang Diyos at hindi yung tao. Naniniwala po tayo sa miracle ng Diyos hanggang ngayon. Pastor, totoo ba? At hanggang ngayon, nagmimilagro ang Diyos. Totoo po yun. Hanggang ngayon, nagmimilagro po ang Diyos. No, kahit pag pupunta kayo sa doktor, kung hindi po gagamitin ng Diyos yung gamot, hindi rin kayo gagaling. Yung mag-maintenance ka na, pastor, iinom ka ng losartan. Pagbabasahin mo yung nakalagay sa losartan, potassium. Yun po yung content ng saging. Pinaka-main niya is potassium. Yung saging, ganito kalaki, yung losartan, ganito. Pag hindi ginamit ng Diyos, kahit ubusin mo lahat ng saging saba sa mga tarim, di ka gagaling. Kahit ubusin mo lahat ng losartan sa parmasya, hindi bababa yun. Kaya mga kapatid, hindi na nangyari, binugbog. Kawawa. Pero merong milagro, meron nangyari maganda para dyan. And this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks. And fear fell upon them all. And the name of the Lord Jesus was extolled. Naitaas lalo pangalan ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng common practice nakikita natin, maganda para sa atin, nakikita natin, magandang ginagawa nila, pastor. Pero ayon ba yan sa panuntunan ng Diyos? Ayon pa. Hindi po siya ayon. Kaya pastor, anong gagawin natin? Hindi na natin sasabihin in Jesus' name? Ba't di na lang natin ipanalangin kung merong may karamdaman? Pero, pa-check up niyo muna.
You pray, pa-check up, then you pray again. Sabihin natin, Pastor, makapangyarihan ng Diyos. Opo, makapangyarihan ng Diyos. At pinagpala tayo at nabinigyan tayo ng mga gifted doctors para tulungan po tayo sa mga mayroong may sakit. Di ba napapansin yun? Kahit po talento natin, iba-iba. Merong magagaling sa music na kahit anong gawin mo dyan, ang gusto niya mag-compose ng kanta, gagawin niya po yun. Merong ipinanganak sa ating Makata. O di ba, pinagawa kayo ng tula ng elementary kayo, at ayaw niya tingnan ulit? Pero merong iba, pag tinignan mo yung gawa nila, maganda. Merong ibinigyan ng Diyos ng golden voice na inilalabas. Merong binigyan ng golden voice, maganda na lang tinatago, wag mo nang ilabas. Iba-iba yung binigay ng Diyos eh. Merong gustong topic, alam niyo yun, ang pinaka-ayaw kong inaaral noon is social studies. Sising-sisi ako, no? But yun yung pinaka-ayaw kong subject. Tapos ilalagay pa nung nag-i-schedule ng social studies namin ng 1:00 hanggang 2:00. Ang sarap, di ba? Sa mga ayaw na ayaw sa math naman, pag ang math inilagay ng 1:00 hanggang 2:00, problema nyo rin. Tuwan-tuwa naman kami, kahit sa inyo ilagay yun, kahit 12:00 yung gabi ilagay sa amin ng mathematics, yung dugo namin ay umaandar ng umaandar. Pero dalhin nyo kami sa social studies. Mauuna pa kaming matutulog doon sa batang inehele. Kasi hindi namin gusto, ako hindi ko masyadong gusto yun. But, by the way, sising-sisi ako. Dapat inaral ko talagang mabuti. Magpapastor pala ako eh. No, ang point ko lang mga kapatid, we have our own giftedness sa mga bagay-bagay na gagamitin tayo ng Diyos. Ganon din yung mga doktor ibinigay ng Diyos para bigyan tayo o pagpalain tayo ng Diyos through them. Then you pray. Pag mga Kristiyano yung doktor, sasabihin naman sa'yo, sana gumaling po kayo. Kaya mga kapatid, huwag tayong gaya-gaya. No? In Jesus' name, gagaling ka. Hindi po siya karaniwang ginagawa ng mga apostol. What they do is they pray for them. If you are sick, sabi na, call the elders and they will pray for you. Yung anointing oil, kasi noon, anointing oil pa lang ang ginagamit. Di ba ginamit din ng mga magulang niyo yung anointing oil? Hindi pala anointing oil. Kapag ikaw ay nilalagnat, anong unang-unang pinapahid ng nanay? Gas sa paa mo para mawala yung lamig. O tapos kinabukasan, magluluto yun. Kukuha ng nyug, tapos pipigain, tapos ipapakulo. O tapos yung lagis ginagamit sa atin, di ba? Ipapahid sa likod mo yan para matanggal yung lamig-lamig. Babuhay pa naman kayo eh. Ngayon, mas tama na yung science, papaliwanag na sa atin. Ito pa yung gagamitin. Kaya matandaan na tayo, meron pa rin tayong pinapahid, wala na pastor, naka-roll on lang, kaganyan nyo lagi. Pero dati, pinapahid yan eh. Ibig sabihin mga kapatid, binless ng Diyos ang mundong ito with them. Mga manggagamot, go to them and visit them. Kaya lang, pinasama kasi ng komunidad, mga doktor, piniperahan lang. Di wag kang magpera, mamatay ka na lang. Di tiisin mo yung sakit. Ako okay lang ka, pastor, basta tingnan mo, pagka nagrayoma ka, nagbukol-bukol na yung tuhod mo, tingnan mo, tapos sasabihin, hindi kailangan ng doktor, di wag. Tapos dadalhin sa doktor, mahina yung doktor, hindi ako napagaling malapit ka nang mamatay, sasabihin mo pa yun sana nung medyo ba mahina-hina pa yung sakit. Kaya mga kapatid, God has blessed us with that. And let's see the other miracles sa ginawa ng Diyos.
Tuloy po natin ang verse 18. And also many of those who were now believers came confessing and divulging their practices. If a number of those who had practiced magic arts, ito pa yung sinasabi ko sa inyo, na common po ito sa kanila, brought their books together and burned them in the sight of all. Gaano daw karami? And they counted the value, yung halaga ng mga librong sinunog, the value of them, and found it came to 50,000 pieces of silver. Konti lang pala, Pastor. Oo nga po, no? Isa-isahin po natin. Sinunog nila yung mga libro, hindi po nila ito pinamigay. Ito mga bagay na nagdudulot ng kasamaan sa tao, hindi ito binibigay yung, ikaw na lang gumamit, di ko na gagamitin na, born again na ako eh. Hindi na ginawa nila. Bakit hindi na lang nila ito binigay? Ba't hindi na lang nila binenta ng 50% para meron silang pera? Sa isang magandang pamamaraan, ibebenta ko na lang to, yung pera, i-offering ko na lang sa church. Ang ganda ng motive, no? Parang tama, no? Mga kapatid, hindi nila yung pinibigay. Bakit? Meron pang masisira ang kaluluwa pag ginamit pa nila yan. Kapag ito nakakasira sa tao, kamukha nila, alam nila, masisira yung pananampalataya, lalayo sa Diyos ang mga to pag nag-magic. Sa halip na pakinabangan para sa kasiraan ng iba, sinunog na lang. Ganun po yun. Gusto niyang malaman magkano yung price. Ayon po dito sa hawak kong Bible, na English Standard Version Study Bible, 6 million daw po yun. Dollars. Gawin na lang natin 5. Nahihirapan ako mag-compute doon sa 6 eh. Pwede ko pa rin sa 6. Kapag $5 million po yan, 250 million pesos es. Pwede ka na hindi magtrabaho kung sa'yo yun, no? Kung binenta nila 50% yan, meron ka 125 million pesos. Agoy. Ilang hektaryang lupa yun. Ilang baka pwede mong ilagay. Kahit na doon ka lang sa ilalim ng mangga araw-araw, wag ka na magtrabaho kung pera mo yun. Hanggang kamatayan mo na, may pera ka pa. Kita niyo yung halaga nun. Kung gagamitin po natin yung 6 million, that is 300 million pesos es. $6 million daw equivalent. Dami Pero sinunog nila kasi merong masisira. Kaya kung tayo, merong mga bagay na nakakasira sa ating pananampalataya, wag nawa yung cellphone di masusunog. Pastor, 20,000 bili ko nito eh. Kung nakakasira sa iyong pananampalataya, are you willing to give it up? Willing ka ba na sirain nyo para hindi ka na maapektuhan? Alam niyo mga hindi naniniwala, pagka na-born na ganyan ng tao, tapos di na maniniwala sa rebulto, Anong gagawin mo sa rebulto kung meron ka? Susunugin mo? Bebenta mo sa kapitbahay. Bili ko dyan 30,000. 3,000 na lang sa'yo. Naglalagay ng piso sa tsinela, sa sapatos, tas pag-a-apply para matanggap. Yung gumaganon yun ay sa tindahan. Tatapon niyo ba? O bebenta mo sa tabi mong pwesto? Yung gumaganong aso sa harap ng kotse, baka kala nyo yung gumaganon lang na pusa na tapos yung palakang may pera sa bibig, nando sa harap ng tindahan. O yung mga porcelas ninyo na merong bato-bato, kapag
ang pati manghuhula AI na ngayon. Sabi nung AI, ang bato mo ngayon ay ganito. Yan ang nakasuot. You know. Saan kayo bumibili yung porselas? Sabi na may magic arts. May kapangyarihan yan. Di ka tatablan ng karamdaman. Yun din ang sabi ng vitamin C, na nagtitinda ng vitamin C. Uminom ka vitamin C, di ka tatablan ng karamdaman. Ganon din yung sinabi nung nagtitinda ng porselas, kapag suot mo hindi ka tatablan ng karamdaman. Hindi ko lang alam sino yung mas makapangyarihan doon, yung vitamin C o yung porselas. Pero ba't mo binibili? Pag New Year, ba't kayo nakapula tsaka polka dots? Di ba kayo nakikiswerte? Isang galing yung polka dots. Alam niyo, hindi na uso yung polka dots. Isipin mo, bibigyan ng Diyos sa'yo, tigsi 5, di na tinatanggap yan eh. Ang hirap ipambili. Sabi nagtitiya, di na po kami tumatanggap ng 5 ngayon, piso na lang. Kasi polka dots sinuot mo, at darating. Di puro barya din. Kapag binuhos ng Diyos yun, kawawa ka din. Nagbuhos ng Diyos ang barya. Sige, saluhin mo lahat. Ba't kayo nagpo-polka dots tsaka pula pag New Year? Kasi swerte. Ayun na po yun magic arts po yun Kaya mga simpleng bagay yun Pastoreno, nakikiuso lang ako sa Valentine nyo gawin yun, pula. Baka makalibre kayo sa restaurant. Mga simpleng bagay lang po yun. Pastor, meron bang implication yun? Ito magic arts. Yung alaswerte, kasama po yun sa pagan practice na parang dadami ang pera mo mula ngayon kapag sa 31, meron kang 12 bilog na prutas. Magic arts din Pero yung nagtitinda, nawawalan siya ng prutas, nagkakapera siya. Ikaw, bumili kang prutas, wala kang pera pagkatapos. Siya meron. Bakit? Yung 100 pesos, pagbili mo sa kanya, 300 pag New Year. Di yung kita niya dating 50, 250 na, kasi tumaas na lahat ng bilihin. Ikaw, wala ka ng pera, binili mo lahat ng prutas. Kasi may kapangyarihan, kamukha po nito Minsan sinasabi natin, Pastor, mga magic cards, ang Chinese pagan, marami po nito. Tapos nag-aalkansya ka, yung malaking tiyan na walang buhok. Tapos mayroong anak na wala ding buhok nandun sa gilid. Dadami daw yung pera. Di ba magic cards din yun? Kaya isipin natin, are you willing to give up yung mga bagay na to? Noon nga ako, tuwang-tuwa ako doon sa aso na gumaganon yung ulo doon sa kotse. Sabi nung, alam nila mahilig ako magturo sa ganon. Ba't di ko nakuha yun? Sabi nung isang bata, Kuya Babot, alam mo ba para saan yung gumaganon doon sa kotse mo? Sabi, para saan? Para tumatawag na swerte yun, di mo ba alam? Tuwan-tuwa pa naman ako doon. Kamukha nung gumaganon na pusa. Naintindihan po natin? Pero tayo, baka meron kayong mga libro at gamit na nagagamit po sa paganong paraan. Are you willing to give them up? Pastor, ang terminally yung swerte ay pang-Kristiyano? Hindi po. Hindi. Ang ginagamit pong terminolohiya ng Kristiyano ay pinagpala, hindi swerte. Pastor, swerte. Pinagpala, hindi swerte ang tawag doon. Pag swerte, luck. Pag pinagpala, galing sa Diyos. Hindi sila pareho. Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo sa mga bagay na ginagawa po natin. Dahil dito, ayon sa verse 20,
So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Nangyari ang milagro ng Diyos, mayroong mga gumaling. Higit sa lahat, ang milagro ng Diyos nangyari na itong mga magikero na mga tagay-peso, sinunog yung mga libro nila na ginagamit sa magic. Pagkano ang presyo? $5 to $6 million. Sa perang Pilipino, 250 to 300 million pesos yung halaga na sinunog. They're willing to give up para mabigyan nilang luwalhati ang Diyos. Hindi nila ito binenta. Pwede naman nilang ibenta. Hindi po nila binenta. Dahil alam nila magiging kasarian o kasiraan ng iba kapag ito nagamit po ng iba. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. But are you willing to follow the Lord ano man ang kapalit? Katulad nung nagsabi ng, I have decided to follow Jesus. Kamatayan ang kapalit. But still decided to follow Jesus. Kamatayan niya, kamatayan ng kanyang buong pamilya, ang sinabi pa rin niya, I have decided to follow Jesus. Are you? Ito gamit lang ang nakataya. Baka may gamit kang para sa kasamaan, tanggalin mo na at sumunod ka sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong turo. Salamat po sa mga halimbawang ito. Salamat po sa mga katuruan na ito upang kami papag-ingatan sa mga bagay na hindi tama at kaaya-aya sa inyo. Nawawa aming Diyos kung meron kami mga bagay, kagamitan o mga libro o alinman na nakakahinder sa amin po mga pananampalataya. Tulungan niyo po kami na maalis po ang mga ito. Maalis namin, maisuko sa iyo. At hindi na po magamit ang iba, kahit kami. Upang kami ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo at mapakita po namin ang aming totoong pagsunod at pananampalataya at paniniwala sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen.